Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Unang termino, makabansa, Grade 1, Week 1, Day 1. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang mga bahagi ng sariling katawan, na ilalarawan ang sariling katangiang pisikal, at naiuugnay ang sariling katangian sa mga natatalakay na bahagi ng katawan. Tandaan mga bata na hindi talaga pare-pareho ang lahat ng mga tao dahil ang bawat isa ay natatangi. Para sa inyong panimulang gawain, buuin ang mga sumusunod. Ituro ang bahagi ng mukha na sasabihin ko. Kunin ang tamang larawan na naituro at idikit ito sa pisara. Pangalawa, isulat ang pangalan ng larawan at gabayan ang mga mag-aaral sa pagbasa ng mga pangalan ng iba't ibang bahagi ng mukha. Mga panuto, humingi ng kopya sa guro. Gupitin ang mga larawan at buuin ang iba't ibang bahagi ng muka. Idikit sa hiwalay na papel ang mga mabubuong muka. Mga bata, ano ang mga hugis ng bawat parte? Mata, ilong, tainga, bibig at buhok. Ilan ang bilang ng mga nakikitang bahagi ng mukha na nabuo? Ngayon naman ay maglaro tayo. Papangalanan ko ang iba't ibang bahagi ng katawan at ituturo ninyo ang mga ito. Handa na ba kayo? Ang bawat isa sa inyo ay magbibigay ng isang bahagi ng katawan at ituturo ito ng inyong kamag-aral. Magbigay ng katangian ng katawan. Ayon sa ibinigay na katangian, ituturo o sasabihin ng mga mag-aaral ang bahagi ng katawan. Mga bata, ano ang tawag sa bahagi ng muka na matangos o pango? Ano ang bahagi ng ulo na kulay itim na minsan ay unat at minsan ay kulot? Ano ang tawag sa kulay kayumanggi o kulay maputi na bumabalot sa katawan mo? Sagutin ang mga sumusunod. Una, lahat ba ng mga nabanggit na bahagi ng katawan ay nasa ating lahat? Pangalawa, sino ang may bilog na mata? Pangatlo, kanino ka magpapasalamat para sa mga bahagi ng iyong katawan? Tandaan na mahalagang may pagtanggap sa inyong sariling katangian at pagpapasalamat sa may kapal. Tingnan ang mga larawan. Piliin ang mga naglalarawan sa iyong sariling bahagi ng katawan. Bilugan ang iyong napili. Iguhit ang sarili ayon sa kulay ng balat, hugis ng muka, tangos ng ilong, laki ng tainga, hugis ng mata at haba ng buhok. Day 2. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang pangunahing gamit ng mga bahagi ng katawan na ilalarawan ang pagkakapareho at pagkakaiba ng katangiang pisikal ng bawat isa at napahahalagahan ang pagkakaiba ng katangiang pisikal ng bawat isa. Mga bata, sagutin ang mga sumusunod. Nasaan ang inyong tuhod? Ano ang ibang tawag ninyo sa tuhod? Ano ang gamit ng inyong paa? At nasaan ang inyong mga balikat? Para sa inyong gawain, humanap ng kapareha at umupo kayo ng magkaharap. Tingnan ninyo ang mga bahagi ng katawan ng isa't isa at sabihin kung ano ang pagkakapareho at pagkakaiba ninyo base sa sumusunod na katangian.
Pagkatapos ng gawain, papilahin ang mga mag-aaral sa gitna. Maglagay ng red at green flaglet sa harap. Narito ang mga panuto. Lulundag kayo papunta sa green flag kung sang-ayon kayo sa sasabihin ko. Lulundag naman kayo papunta sa red flag kapag hindi kayo sang-ayon. Tandaan, bago magsimula, maging maingat sa paglundag upang hindi madulas sa sahig o mabunggo sa mga kaklase. Ngayon mga bata, sino ang lumundag sa green flaglet at bakit? Nahirapan ba kayo sa pagpili? Gusto ba ninyong magkakapareho kayo ng katangiang pisikal? Ang mga bahagi ng katawan ay may iba't ibang gamit. Bawat tao ay may iba't ibang katangiang pisikal. Pahalagahan natin ito at ipagmalaki. Ngayon, iguhit ang masayang muka kung ang pangungusap ay tama at malungkot na muka kung mali. Mga bata, pagka-uwi ninyo sa bahay, tingnan mong maigi ang mga katangiang pisikal ng kapamilya, lalo na sa mga pisikal na katangian ng tatay, nanay at mga kapatid mo. Pansinin ang pagkakaiba at pagkakatulad ninyong magkakapamilya. Day 3. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nasasabi ang sariling pisikal na katangian, na iuugnay ang mga pisikal na katangian ng sarili sa mga pisikal na katangian ng kanilang pamilya o kasama sa bahay, at naipahahayag ang damdamin at pagpapahalaga sa pagkakaroon ng natatanging katangiang pisikal. Parada sa salamin. Mayroong salamin dito sa harapan. Dumaan kayong lahat dito. Isipin ninyo kung sino sa mga kasama ninyo sa bahay ang kapareho mo ng buhok, mata, ilong, bibig, tainga, balat, tangkad at hugis ng katawan. Ngayon naman ay magbigay ng maiksing paglalarawan kung bakit kapareho mo ang iyong mga magulang o iba pang miyembro ng iyong pamilya. Halimbawa, ang buhok ko ay kapareho ng nanay ko. Parehong unat ang aming buhok. Sagutin ang mga sumusunod. Sino-sino sa mga nabanggit ang maaaring pinagmanahan ninyo ng mga katangian ng iba't ibang bahagi ng inyong katawan? Mayroon bang kaparehas si tatay, nanay o iba pa bukod sa nabanggit mo? Masaya ba kayo na malaman na kahawig kayo ng inyong mga kapamilya? Bakit? Ngayon naman ay pumunta sa hanay kung kanino kayo mas nahahawig, sa tatay, sa nanay o sa ibang kapamilya. Pagbilang ko ng 3, dapat nakahanay na kayo. Mga bata, ano ang naramdaman ninyo sa ating naging gawain? Magkakahawig ba ang katangiang pisikal ng mga kasama ninyo sa bahay? Masasabi ba ninyong natatangi ang mga kasama ninyo sa bahay? Ikaw ba ay natatangi? Dahil ang bawat isa sa inyo ay natatangi, paano niyo maipapakita ang pagpapahalaga sa inyong mga katangiang pisikal?
Tandaan na ang mga pisikal na katangian ng isang bata ay namamana niya sa kanyang mga magulang o malapit na kamag-anak. Ito ay nagpapakita ng kanyang pinagmulan na siyang nagbibigay ng natatanging hulma niya bilang isang bata o individual. Pero kung hindi mo alam ang iyong pinagmulan, walang problema. Huwag mag-alala. Dahil sa iisang manlilikha naman tayo lahat nagmula at may nagmamahal sa iyo. Dapat may pagmalaki ang iyong pinagmulan at pasalamatan ang tagapaglikha sa katangiang kanyang ibinigay sa bawat isa sa atin, lalo na sa pagmamahal niya para sa ating lahat na kanyang nilikha. Ngayon, lagyan ng masayang muka kung masaya ka sa pangungusap at malungkot naman kung hindi ka masaya. Day 4. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nasasabi ang mga sariling katangiang pisikal na may kinalaman sa pagiging Pilipino. Nakabibigkas ng tulang nagbibigay halaga sa sariling katangian at naipagmamalaki ang pagkakaroon ng natatanging katangiang pisikal bilang isang Pilipino. Ngayon ay kompletuhin ang tula sa ibaba. Ngayon, sagutin naman ang mga sumusunod na tanong. Para sa inyong karagdagang gawain, narito ang mga panuto. Una, iguhit ang sariling hugis ng muka. Iguhit ang buhok, mata, ilong, bibig at tainga ayon sa sariling katangian. Pangatlo, kulayan ang paper doll ayon sa kulay ng balat. Bihisan ang paper doll gamit ang ginupit na colored paper. Pagkatapos ng gawain, bigyan ng 5 minuto na magpalitan ang mga mag-aaral ng kanilang paper dolls at pag-uusapan nila ang nagawang dolls. Pagkatapos ay sagutin ang mga tanong. Una, ano ang masasabi mo sa iyong ginawang paper doll? Pangalawa, naipakikita ba ng inyong ginawa ang inyong katangian? Para sa inyong pagtatapos na gawain, humingi ng mga larawan sa guro at kulayan ang mga ito ayon sa napag-aralan at angkop na kulay. Mahusay mga bata! End of week 1. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!